How much daw yung registration, how much daw yung insurance, ano yung mga rules dito sa traffic. So what's up mga kagala? So itong vlog na to is mabilisan lang to mga kagala kasi matagal na to sa aking comment section at hindi ko nabibigyan ng kasagutan dahil sa totoo lang na-vlog ko na to last 2 years ago o 3 years ago nung himula nung nakabili ako ng unang sasakyan. Ito sa pangalawang sasakyan ko, na-vlog ko na rin siya at patuloy pa rin na maraming nagtatanong dahil siguro ayaw na nilang balikan pa mga kagala yung mga old video ko. So kung bago ka pa lang sa aking channel at nangangarap kang pumunta ng Poland at makabili ng sarili mong sasakyan, is maigihing mag-subscribe at i-hit yung notification bell button para lagi kang updated sa mga video gagawin ko. So hindi naman to brand new yung nabili ko mga kagala, medyo pricey lang kasi sa kasa ko to siya binili. So marami pa rin nagtatanong kasi tungkol sa how much daw yung registration, how much daw yung insurance, ano yung mga rules dito sa traffic. So pag-uusapan natin ngayon sa video to. So isasama ko na rin bukod sa insurance yung pagpapalit ng mga katulad nitong plate number, kung magkano nga ba ang registration. Actually mga kagala, yung registration ng coach dito is not necessary. Kung halimbawa nakaregister doon sa isang tao na binilhan mo, kung second hand man yung nabili mo, is hindi necessary na ipa-register mo sa pangalan mo. Pero kung gusto mo is pwede naman. So kailangan mo lang ng TRC at may accommodation contract or minsan TRC lang hinahanap, or kung saang city na nakatira doon, pwede kang humingi sa munisipyo talaga na katunayan na doon ka nakatira sa city na yon. So bibigyan naman kayo nun. So at saka TRC yung importante. Kung gusto mong ipa-convert sa pangalan mo ang iyong sasakyan. Pero kung hindi, walang problema. Ang kailangan lang dito is yung insurance nakapangalan sa iyo at laging naka-renew yung insurance mo yearly. So ito po ang topic talaga natin for today, yung insurance ng sasakyan. So bago tayo dumako dyan sa insurance mga kagala is yung plate number. Kami nagtatanong kung magkano pag pinalitan ko daw ba at pinarehistro ko sa sarili kong pangalan is magkano ang gagastusin ko. Actually mga kagala, kung hindi ka na magpapalit ng plate number is walang problema. Like nasa 150 or 120 zloty lang ang registration sa sarili mong pangalan. Pero kung nagpalit ka ng plate number mo, katulad ng akin, ay hindi ko na rin pinalitan, yun nga ang nagastos ko. Pero kung magpapalit ka na sa 250 yata, so ang pagpalit ng plate number dito on the spot mga kagala, makukuha mo agad yung plate number na gusto mo. Pero kung magpapagawa ka ng sarili mong plate number is mga 1 week siguro. Pero ba't naman magawan? Para saan kung magpagagawa ka pa ng sarili mong number is napakaraming number doon. Is lagi namang nauuna, hindi mo naman pwedeng baguhin yung plate na, yung name, yung letter na sa una. Kasi halimbawa sa Poznan, letter P lagi na una. Kung sa Warsaw is W. O kung saan city ka. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas is pwede mo siyang palitan ng initial mo. Dito hindi. Kung saang city nakalagay ang sa first letter niya, like Poznan, letter P po ang unang first letter ng pangalan po. Dzień dobry. So yung bati na yun is Dzień dobry is bati yan sa pwedeng good morning, pwedeng maga, pwedeng gabi, pwedeng umaga. Yan yung pagbabati doon. So dadako na tayo mga kagala kasi nagpiprepare na si mami ng dadalhin natin bukas at may biyahe tayo papunta sa hill. Doon guys, napakaganda. So nag-renew lang ako ng insurance kaninang umaga mga kagala. So ito nga, kare-renew ko lang siya ng insurance. Itong kinuha ko is may kasamang towing kung sakaling masiraan ka, yung insurance na magbabayad, at mayroon din kasamang passenger just in case na convod na wala naman sanang ganun. Dapat may preparado tayo ng ganun, pati yung driver, yung passenger. So nagkakahalaga siya ng mga kagala, 761 PLN every year to mga kagala ha. At clarify ko lang kasi sabi ng iba,
na kung malate ka raw ng bayad sa insurance is malaki ang penalty. Mga kagala, wala po. Ang malaking penalty pag nahuli ka ng pulis na expire ang insurance mo, ang first month yata is 2,000 zloty na kung first month isang buwan ang expire yung insurance. Pero mali yung sinasabi nila doon na sakit pa raw sa breakup. Hindi po yun totoo mga kagala. Pag halimbawa example, ito yung insurance company, hindi mo siya na-renew ngayong araw, ngayong buwan, so pwede mo siyang renew next month, wala pong penalty yun. Pag ang pulis ang nakahuli sa'yo, mayroong penalty mga kagala. So yung kaibigan ko nga is nakalimutan niyang i-renew yung insurance niya, is 6 months niyang dinadrive yung kotse niya. So hindi niya nakuha yung mga notice na pinapadala ng insurance company na kinunan niya dati. Kasi lumipat na siya ng address. So yung insurance company, mga kagala, is magpapadala yan ng mga address doon. Ay, ng mga address, ng mga notification na kung ano mag-aabil ka pa ba ng insurance, doon ipapadala sa address mo. So dahil lumipat na siya, ang sulat na ipon doon, nalimutan niya na tuloy. Hindi siya na-notify na kailangan niya nang mag-renew ng insurance ng kotse niya. So huli niya lang nalaman na expire na pala. Nung nag-check niya ng mga documents is 6 months nang expire ang insurance niya. So nang na-renew niya, wala namang naging problema, wala pong penalty. Huwag lang ang pulis talaga mga kagala ang makakahuli sa'yo. For example, yung kanya, 6 months, so siguro mga 6,000 yung penalty niya doon kasi every month, 2,000 yata ang penalty kung hindi mo siya ma-renew. Ito sa akin, mga 1 week na rin to mga kagala na expire. Hindi ko na-renew dahil busy kami, tapos inabot ng weekend. So ngayon ko lang siya na-renew Monday. So wala naman akong penalty. So yun, sana mga kagala is nasagot ko yung inyong konting katanungan sa akin at matagal na to. Matagal na sa comment section at hindi ko siya nabibigyan ng panahon. So kaya kung may mga nais kayong malaman, information about sa Poland is maigihing i-comment nyo na lang at kung saang bansa kayo nanood ngayon mga kagala, kapwa akong OFW, mag-ingat po tayo. At i-share natin yung mga impormasyong napapanood nyo sa akin at para nakatulong na rin kayo sa mga babayan natin na gustong pumunta ng Poland. So lahat ng mga sinishare kong impormasyon mga kagala is about pag-travel sa ibang lugar, like job hiring, ay kaya ko rin i-share sa inyo kung may nalaman ako. Pero ngayon may chichika ako mga kagala. Ang Czech Republic pala mga kagala is nag-open sila ng mga skill worker. Mag-hiring sila, antabayanan nyo mga kagala doon sa DMW or mag-search kayo sa website ng DMW para siguradong maiwas kayo sa scam. So alam nyo naman, naglipa na mga scammer ngayon mga kagala. So sana nakatulong sa inyo yung konting payo ko. Hanggang sa muli, ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi na if you want to be a successful, living a simple life is okay. So hanggang sa muli mga kagala, panoorin niyo yung mga lakad namin bukas. Napakaganda doon mga kagala. Ito na ang simula ng ating Poland tour. Ciao kagala.